Samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion at program funds. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa Angeles City, Pampanga. Magandang gabi sa lahat ng Pilipinong nakasubaybay sa different social media platforms ngayong gabi. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kagaya ninyo ay nagpupuyat gumigising ng umaga ng maaga para masubaybayan ang hakbang ng maisog. Maraming salamat sapagkat naririto kayo at humahakbang ang mga maisog. Alam kong marami na hong nasabi ang mga nagsalita bago sa akin. Alam kong busog na rin kayo sa mga issues na hinaharap ng ating pamahalaan at ng ating bansa ngayon. Subalit, as I've been saying, pati yung sa mga kababayan natin sa ibang bansa, hakbang ng maisog is not just about igniting the passion of every Filipino to be patriotic. Hakbang ng maisog ay kinakailangan ipaabot namin sa inyo ang mga tunay na isyu kinakaharap ng ating bansa ngayon. Because we believe in hakbang ng maisog that igniting your passion, igniting your patriotism, without us informing you of the real issues at hand will be a great disservice. Kaya po ginagawa natin ang hakbang ng maisog hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, kung saan tayo ay pinipigilan magpahayag ng ating saloobin, kung saan tayo ay sinisikil na magpayapang magtipon-tipon. Kaya tayo ay nagpupunta na rin sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may Pilipino. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan sa ating pamahalaan ngayon sa isang panunuan na may pag-alinaw, may pananagutan, may kapayapaan, at may seguridad. Simulan po natin doon sa pamahalaan at pamunuan na may pag-alinaw at may accountability. Ito po yung nababasa ninyong TAPS. Transparency, accountability, peace, and security. Ngayong taong 2024, mahalagang malaman ninyo sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay, parami ng parami ang nagugutom at parami ng parami ang nahihirapan sa kanilang buhay sapagkat paliit ng paliit ang halaga ng piso. Sa kabila niyan, ang budget ho ng ating pamahalaan ngayon ay higit kumulang 5.700 plus trillion pesos. At higit kumulang sa kalahati po niya ay utang. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Nakuha pa nilang magsingit ng 800 billion higit kumulang na unprogram funds. Ano po yung unprogram funds? Ito po yung lump sum allocation or appropriation na tanging ang Pangulo lamang ang may karapatang mag-release. So wala pong transparency dito. Hanggang ngayon, hindi nila tinutugunan ito. Saan gagamitin yung 800 billion pesos? Samantala, mahigit kumulang kalahati ng 5.700 trillion pesos ay inutang mo na. Nakapagsingit ka pa ng unprogram o port barrel ng Pangulo. 800 billion, hindi po libre yun. Yun po ay bahagi din ng inutang na babayaran ninyo, babayaran ko, babayaran ng kasalukuyang Pilipino at ng mga darating pang saligyahin. Pero walang malinaw na pananagutan sino ang magdi-disburse nito, paano at saan gagastusin ito, at sino ang may malinaw na pananagutan kapag ito ay ginamit sa malinaw na graft and corruption. Hindi po biro ito sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay. Magkano na lang ang nabibili ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara ito sa
1,000 piso natin noong nakaraang taon? Magkano na lang ang halaga ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara sa 1,000 piso natin nung nakaraang 2 taon? Ito ay hindi birong usapin sapagkat ito ay pera ng Pilipino na dapat ipaliwanag sa atin, ipaliwanag sa inyo paano ginagastos, sino may pananagutan at bakit kinakailangan magkaroon ng pork barrel ang Pangulo. Tayo po ay nagtatrabaho day in, day out. Hindi tayo makapag-absent sapagkat kada absent ng ordinaryong Pilipinong kagaya natin ang magiging kahulugan po noon bawas ng isang araw sa ating kikitain. Samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion at program funds. Sino ang may malinaw na pananagutan dito? Hindi po natin nalalaman sapagkat hindi nila sinasagot at pilit na itinatago sa ating mga mamamayan. Kaya pilit nilang pinipigil ang paghambang ng maiso, pilit nilang sinusupin ang ating karapatang malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Ang hambang ng maiso ay hindi ho nananawagan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang hambang ng maiso ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan, sa isang leadership na mayroong transparency, accountability, peace, and security. Pag-usapan natin din ang transparency at accountability. Ang dami-daming investigasyong ginagawa sa Senado, sa Kongreso, subalit kapag ang tatamaan ay alyado nila, sadyang pinipigil at hindi tinutuloy ang investigasyon. Nasaan ang transparency at accountability? Pag-usapan natin yung investigasyon tungkol doon sa agricultural smuggling. Nabanggit yung pangalan ng taong malapit sa kanila, si Ginoong Michael Ma, nung chairman ng komite na dapat mag-iimbestiga. Ano ho ang nangyari sa investigasyon? Tinigil, hanggang ngayon nakatiwangwang, hanggang ngayon ay nakabimbing. Pero kapag hindi alyado, kagaya ng mayor ng Bamban, iimbestigahan kahit kung ano-anong issue na lang ang kanilang ipinapato. Hindi ko sinasabing walang kasalanan o walang pagkukulang yung mayor ng Bamban. Subalit sana yung kanilang sigasig, yung kanilang gising, yung kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa hindi alyado, ganun din ang kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa kanilang alyado. Nakita ko rin kanina si Ginoong Jonathan Morales. For the first time, nagkausap kami, nagkakilala kami ng personal. Hindi ba't mahalaga din na usapin yung PIDEA leaks at yung sinasabing biggest drug hole sa Batangas? Ano ang nangyari? Yung tao na siyang nagsimula ng investigasyon at voluntaryong sumulat sa komite sa Senado, siya pa ang kinulong. Nasaan ang hustisya dito? Yan ang sinisigaw din ng hakbang ng maisog. Ang pantay-pantay na pagtrato sa ilalim ng ating batas. Respetuhin nila ang ating saligang batas. Ang SMNI. Dahil ba ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience, critic or dissenter, iba rin ang trato kapag kritiko nila kumpara sa kanilang alyado. Balikan din natin muli ang ginawang pagtrato doon sa pagseserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy.